Kasi ma'am, si VP Sara po, 61% ang trust rating niya. Ano po kayang gagawin ng gobyerno para man lang makadikit doon sa trust rating ng... Wala po kaming gagawin kundi magtrabaho. At yun ang mga bayan, pag-usapan nga po natin. Ito pong, nakakot in the camera po, no? Caught in the cam, mga kabayan, na paninigaw ni Yusek Ter Castro dito po sa isang reporter na nagtatanong lamang, mga kabayan, katungkol dun po sa sa survey na kung saan nga po kitang-kita naman po na tumaas po yung survey ni Bongbong Marcos, pero mga kabayan, mas mataas pa rin po si BP Inday Sara. At ang tanong nga po ng reporter, ano daw po ang dapat gawin para po makahabol pa po itong si Bongbong Marcos doon sa kanyang survey rating kay BP Inday Sara. Ay mantakin mo, mga kabayan, sinigawan po ni Claire Castro. Ito po ang reporter na to. Kawawa, mga kabayan, siguro itong si Madam Claire, payo lang po namin sa inyo, ma'am Yusek, siguro po kailangan niyo pong mag-enroll sa isang anger management therapy. Yan, mga kabayan. Kasi di ba, kung babalikan po natin isa sa mga video niya, di ba, kita po yung paninigaw po niya. Nagsisigawan niya po yung mga tao dun sa isang video. Parang nauulit po Kasi bantayin mo, kahit reporter, sisigawan mo, nagtatanong lang naman. Di po ba, mga kabayan? Kasi kung isang instances lang po yun, isang instance lang po nangyari yun, okay lang. Malay mo, nadala ng bugso ng damdamin. Pero, di ba, mga kabayan, naulit pa At ngayon, ang nasigawan po, yung reporter po na ginagawa lang po naman niya ang kanyang trabaho. At nagtatanong lamang po ng maayos. Hindi naman po nakikipag-away. Di ba? Kung si Ma'am Eden po yung nagtanong yun, siguro maiintindihan natin kasi mukhang mainit po ang dugo ninyo ng PCO kay Ma'am Eden. Di ba? Pero iba po yung nagtatanong At ang ayos-ayos po nung tanong niya. Bakit po kailangan po nating sigawan, mga kabayan? Diba? Ba't kailangan po sigawan, Madam Claire? O ito, mga kabayan, panoorin po natin kung paano po sinigawan ni Yusek Claire yung isang reporter At andyan nga po mula sa ulat ni Sir Eli. O mga kabayan, panoorin po natin to. Nako, hindi na naman napigilan ni PCO Undersecretary Claire Castro ang kanyang sarili at naubos na naman yung kanyang pasensya. Mukhang kinakailangan ho ito na sumailalim sa anger management therapy. Ito pong si Yusek Claire Castro. Alam nyo ho, bigla ho itong napikon at talagang nagtaso ng boses Hindi na ho napigilan at talagang nagalit ho ito sa isang reporter diyan po sa Malacanang matapos na itanong na bagamat ay siyempre ang sa survey ay tumaas ng 10 points percentage ito hong si Pangulong Marcos Jr. ay sabi ho kasi ng reporter mataas nga pero ang layo ng agwat niya dito sa survey ni BP Sara Duterte. Ayan, tignan niyo ho itong pinaka-latest survey ng SWS ay umakyat naman ho sa 48%. Ito hong rating o trust rating ni Pangulong Marcos Jr. O yan ho. At samantalang si BP Sara from 60. Kasi sa nakaraan ay nakarambuan ay 60% yung kanyang survey. Ngayon umangat ng isa lang kasi masyado mataas na ho Hindi po ba? At ngayon tumaas ng bahagya. Pero ang tanong ho ng reporter ay napakalayo ng agwat ni Pangulong Marcos kasi siya po ang presidente, di ba? At alam naman natin kapag ikaw presidente, kompleto ka sa resources, di po ba? At lahat to na mga pwedeng ipamigay sa tao, pwede mo ibigay at lahat ng mga proyekto na dapat na ilunsad para sa tao, pwede mo maibigay dahil sa diyan po, karamihan po sa ating mga kababayan tumitingin din po sa performance ng isang presidente at kung ano yung kanya nilang nagagawa sa bayan. So yan po
At base po sa survey ay tumaas din ito pong sina Senate President Chis Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Pero ang ikinapikon ho rito ni Yusek Claire Castro ay parang tambak pa rin eh. Kumbaga sa basketball tambak na dati, umangat ng konti, nakaahon ng 10 points, pero tambak pa rin. Ito, pakinggan ho natin. Nako, grabe ho itong panggagalaiti ni Yusek Claire Castro. Pakinggan nyo ho At ang taas po ng boses, nakakatulig ho ito Pakinggan ho natin mga kabayan, ang tanong muna ng reporter. So ma'am, parang sinasabi niyo po na numbers lang naman ito po. Kasi ma'am, si VP Sara po, 61% ang trust rating niya. Ano po kayang gagawin ng gobyerno para man lang makadikit doon sa trust rating ng... Wala po kaming gagawin kundi magtrabaho. Magtatrabaho po kami na magtatrabaho at hindi po kami magbabakasyon hanggat sa kakayanin. Trabaho lang ng trabaho. Thank you po. Yun, taas ng boses, no? Nakakagulat naman, no? At least tumaas na nga. Madali naman kung sa maayos na pagsagot ho rito, hindi mo kailangan sumigaw So parang sinigawan niya at ito hong reporter na nagtanong totoo naman ho talaga na napakalaki na agwat, di po ba, ng survey ni VP Sara Duterte at ganyan din po si Pangulong Marcos Jr. Biro mo, 48%, dati 38%, umangat ng kaunti. Tapos ngayon, 61%. So talagang napakataas pa rin ho mga kababayan at ito po ay sa kabila ng patuloy na, di ba, ito pong si VP Sara, inupakan ho, kaliwat kanan ng kanyang mga kritiko, partikular po ng mga anti-Duterte at maging ng ilang mga opisyal ng ating gobyerno at ganyan din po ng mga politiko. Yun ho, pero talaga napapanatili po ni VP Sara Duterte yung kanyang mataas na rating, 61%. Samantalang itong si Pangulong Marcos umangat naman. At siguro kasi halos araw-araw talaga nag-iikot at di ba, naglulunsad ng kung ano-ano mga proyekto. Pero sa ngayon, sa pagpasok po ng kanyang sa zona, ay pang-apat na zona, mga kababayan, at yan po ay sakto 3 taon na po siya, may 3 taon, nakakalahati na po sa kanyang termino. Kayo ho ba ay meron na kayong naaalala na sabihin natin na magmamarka na isang proyekto ho o isang programa na, yan pinagawa yan ni BBM? Meron ho ba kayo narinig? Yung ganyang project na yan, kay BBM yan. Wala ho, di po ba? Bagamat yung 20 pesos na inilunsad po para sa presyo po ng bigas, may subsidy ho ang gobyerno dyan at pili lang ho ang pwedeng makabili ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. At ito po ay pinag-aambagan ho natin ng mga nagbabayad ng buwis. Meron pong subsidy ho dyan ng gobyerno. Ibig sabihin, kasi yung kanyang pangako noong nakarang kampanya, 2022, ay ang sabi ng Pangulo, pababain sa 20 pesos, umasa pong lahat. Ibig sabihin ng pababain mo, lahat to, kahit saan ka bumili, sa palengke, sa supermarket, o kung saan man, 20 pesos mabibili mo. Pero ngayon, artificial lang ho yung nangyari. Di po ba? So, yun lang ho. At talagang mukhang kailangan ho ni Yusek Claire Castro ng anger management at therapy para mapigilan niya yung kanyang sarili na ganyan, nagagalit, spokesperson ka tumatayo kang spokesperson at sabihin natin na dapat ay kalmado lang. Buti nga dapat nga magbunyi ka, matuwa ka dahil sa tumaas naman ng 10 points yung survey ni Pangulong Marcos Jr. So, ganun ho, mga kababayan. At samantala ay yung issue ho, dito po kay sa negosyanteng si Paulo Tantoco ay sinasabing fake news. So, inaalam ko ho muna at i-discuss natin sa ibang pagkakataon dahil sa sabi fake news daw po yung police report na kung saan ay sinasabi, di ba? Ang issue ho dyan ay na di umano ay ang ikinamatay, aksidenteng namatay dahil po sa overdose sa sobra sa di umano'y droga. So alamin ho natin kung yan po ay totoo yung nasabing
police report dahil sabi, niretoke raw sabi ni Yusek Castro, yung nasabing police report. Pero ang kumpirmado ho dyan ay nang mangyari yung sinasabing pagkamatay ng negosyante, nandun ho ang First Lady sa Amerika. So, i-establish ho natin kung talagang kasama ho ba talaga sa entourage at ito hong yung kanyang biyahe ay official ho ba ito? Kasi, di ba, kine-question ho ni Yusek Claire Castro yung mga biyahe ni BP Sara kung official o hindi. At kung nagtatrabaho o personal ba yan o ano man. So alamin ho natin dahil sa kung official, ito ho ay ibig sabihin, ginastusan ho natin taong bayan o taxpayers money. Kung personal naman, ano ba, siya ba hong gumastos? Pero alamin ho natin dahil sa yung pinuntahan, ako tingin ko official dahil sa MIFF ang pinuntahan doon ng First Lady at marami kasama ho rin siya na Senate President Chis Escudero, Senator Jingo Estrada, yung ilang Cabinet Secretary, Senatorism Secretary Frasco at MMDA Chairman Artes. So yun ho. So abangan natin mga kababayan kung ano magiging resulta ng investigasyon at kukuha tayo ng update diyan po sa Estados Unidos kung ano ba talaga yung totoo na nilalaman ng police report dito po sa sinasabing pagkamatay. Pero yung binabanggit ito ni Yusek Claire Castro na wag na raw no na yung ibig sabihin o dapat pag kung magpa-press ko siya, wag niya na banggitin yung yung negosyante kung nais siya na kasi sinasabi para nakakaawa raw no dahil sa namatayan na po sila, nagduluksa tapos nadadamay po sa politika. Di ikaw rin nagsasabi, dapat wag mo na siyang banggitin sa press con, kundi yung sa panig ng First Lady, yun lang ang iyong banggitin. Di po ba? Di po ba, mga kabayan? Baka sabihin na naman po, baka sabihin na naman po ng PCO, o ni Madam Claire na, hindi, fake news yan. Fake news yan, hindi ko siya sinagawan. Kahit kitang-kita naman po, yung paninigaw niya doon sa reporter. Baka pati yan, Madam Claire, itanggi mo pa, Kitang-kita na po sa camera yung paninigaw mo, yung pagtataas mo ng boses. Baka sabihin mo, fake news na naman tulad ng bukang bibig mo, palagi, kapag may mga isyong ipinupukol po sa'yo. Madam Claire, paminsan-minsan marunong po dapat tayong tumanggap ng mga pagpapayo. Para rin naman po yun sa ikabubuti nyo, Madam Claire. At hanggang dyan na lang po at magkita-kita po tayo mga kabayan sa mga susunod pa nating video. Paalam!